Ito, more better internet. Ayan, Sooner or later, we will be able to welcome you back home to Ayan, mga DDS, namnamin nyo daw, sabi ni JB Rose, bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. the Philippines, especially those who have reacquired their Filipino citizenship. Okay na. Di ba ang tagal nang inihintay ng mga DDS na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, tapos mainit ang ulo ninyo sa akin. Di ba? Tapos mainit ang ulo niyo sa akin. Ayan, ano fake news dyan? Sige nga, sabihin niyo sa akin kung ano ang fake news doon sa sinabi kong bumaba. Hindi ba bumababa yan? Nimpa Osman, shout out sa inyo. Hindi ba bumababa si Pangulong Bongbong Marcos? Ano tawag yan? Umaakyat. It's my hope that some of you will come home for good and retire. Dapat masaya na kayo, natupad na yung pangarap nyo na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. In a much better Philippines. A Philippines with better airports. With matching magandang tugtog pa. Ay, hindi. Eto, paiinitin ko talaga ulo ninyo. Dahil sa pamumulitika, puro pamumulitika at puro sabi kayo ng sabi, no, na bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos. Yung Pangulo natin, yan, kayo nagrarally dyan. Kayo nandiyan, nagsasama-sama kayo na pababain ang presidente. Papakita ko sa inyo kung nasaan ang presidente natin ngayon. Di ba? Annalyn Ando, kaya no comment ako, nakikinig lang ako eh. Di ba? Ngayon, nasaan ang presidente natin ngayon? Ayun, nasa Negros Occidental. Isa ang Negros Occidental sa malubhang tinamaan ng Bagyong Tino. Nagtatrabaho. Habang kayo dyan, pababa ng pababa kay Pangulong Bongbong Marcos, yung vice-presidente naman ay bintang ng bintang, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos, ito ang ating Pangulo, patuloy na nagtatrabaho ho. Di ba? Sabi, isa ang Negros Occidental sa malubhang tinamaan ng Bagyong Tino, kaya agad tayong naghatid ng pagkain, tubig, health, no? Service, power restoration at clearing operation para maibalik ang kaligtasan, no, ng mga komunidad. Ayan, nagtatrabaho ang Pangulo. Negros, lugar ko yan. Salamat, PBBM. Akala nyo ba, iniisip ng Pangulo yung rally-rally ninyo dyan? Akala nyo ba, aatupagin kayo ng Pangulo? Hindi. Ang aatupagin ng gobyernong ito at ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, ay ayan po, pagtatrabaho para po doon sa mga kababayan natin. Sisiguraduhin naming maayos, ligtas at mabilis ang inyong pagbangon. La Castellana, Moises Padilla, Negros Occidental, Nobyembre 15. Paano? Iyakan, mga DDS. Hindi man lang kayo pumapasok sa ulo ng ating Pangulo. Sabi ni Greg Rizal, mga DDS, nauto na lang. Tapos napipikon, nagagalit sa atin. Ano po? Sasabihin, fake news. Tayo. Susuot ko ba tong quote na kagaya ng kay Saldi ko kung magpe-fake news tayo? Bumaba ang Pangulo. Yun nga lang po. Sa eroplano. Sa hagdan ng eroplano. Diba? Iba na naman ang time slot ng live mo, Boss Mark. Hindi, inagahan ko lang ngayon. Mga bossing. Inagahan ko lang ngayon. No? Ayan, Pangulo. Diba? Hinarap yung ating mga kababayan na nasa lantapo ng bagyo. Kasi kung aatupagin ng Pangulo o kung ilalagay sa ulo ng Pangulo yung mga pinaggagawan yung mga rally na nag-iiwan, papanghin na daw dyan, sabi. Kung aatupagin ng Pangulo yung mga pinaggagawa nilang rally, naku po, walang matatapos ang Pangulo. Buwan-buwan may rally. Buwan-buwan merong sinasabi sila na eto na ang pinakamalaking rally. Eto na ang pinakahuling rally. Buwan-buwan sinasabi, huling rally, huling rally. Di ba? Alam naman natin kung sino mga kababayan, yung may mga pakana, niyang mga rally na yan. Tingnan nyo, gusto nyo malaman kung sino ang may mga pakana niyan? Tingnan nyo, no? Sila yung mga promotor. Sabi ni Ramon Tulfo, ayan, bus ni Chavit Singson,
Isa pa din ho ito, mga kababayan. Kaya hindi tumitigil. Kaya hindi humihinto si Chavit Singson. Di ba? Bakit? Kasama na siya sa makakasuhan at kasama siya sa iniimbestigahan eh. Hindi niya akalain na yung pagkalaki-laking pangalan niya at pagkalaki-laki, na itinayo niya, matapang si Chavit, hindi niya akalain na babanggain siya ni Presidente Marcos. Di po ba? Dami naman bus niyan. Mukhang tigil pasada yung bus ng Partas ha. Para makapaghakot lang na isasama doon sa rally ha. Ano po ang iisipin natin dyan, mga kababayan? Iisipin natin dyan, pinarada lang ho yan. Di ba? Yung ba ang iisip, wala yan, pinarada lang yan. Wala yan, pangharang lang yan. Di ba? Siyempre, lalamanan ho ng tao yan, mga bossing, no? Papunta doon sa rally para magmukhang madami. Actually, madami naman ho. Pero hindi po masasabi yun na majority ng mamamayang Pilipino yung pumunta doon sa rally na yon o dyan sa pangalawang araw. Di ba? Kasi mga kababayan, magwa 120 million na tayo na mga Pilipino. At eto, kung tumungtong man lang to o tumungtong man lang ito. No, kung tumungtong man lang ito, mga boss chief sir, sa ilan? Sa 1 milyon, hindi mo pa din masasabi na majority yan. Dahil ang 1 milyon ho, mga boss chief sir, ay 1% lang ho ng 100 milyon. 99% pa din po yung nasa kanilang mga bahay. Sabihin na nating 70% pa din po ang nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Maingay lang ho silang masyado kasi nga kakaiba yung mga pinagsasabi nila na sila lang ang makakapaniwala na hindi nila kayang papaniwalain yung ibang mga Pilipino. Di ba? Mga boss pa mo, sir. Kaya ngayon, yung sinasabi po ni Ramon Tulfo, mga kababayan, na na kasama si Chavit Singson, baka sabi pa nga niya, di ba? 3 ang financier, yung 2 magkapatid na Duterte at ito pong si Chavit Singson ho, mga bossing. Ayan, pati bus niya, ginamit na, lahat na. Kapag ka naman ikaw ang nasa sitwasyon ni Chavit Singson, mga bossing, ilalabas mo na lahat ng resources mo, no? Gagawin mo na lahat ng kaya mong gawin. Pati po yung mga pagpunta dyan sa mga rally. Pumunta sa rally si Chavit. Di ba? Yung September 21, nakita siya na nandoon. Mismong siya ang sinigawan ng mga nagrarally na kurakot si Chavit Singson. Di po ba? Mismong siya ang sinigawan. Iyan ang tunay na Pangulo nating lahat. Sabi, makabayan, mapagmahal, at matulungin. Salamat sa inyo, mahal namin Pangulo. Sabi ni Ireneo de Vega. Dapat makulong na rin ang matandang puro plema ang lalamunan. Di ba? Hindi mismo. Alam nyo, tumatapang na po yung mga kababayan ni Chavit Singson. Kinakalaban na po siya. Bakit Siyempre mga bossing chief sir, ikaw ba naman ang makita? Ganito ang gobyerno, patas. Hindi porkit malaking tao si Chavit Singson, puprotektahan ng gobyerno si Chavit Singson. Hindi di ba? Ngayon, lumalakas ang loob ng mamamayang Pilipino. Kahit pala tayo dukha, kahit tayo mahirap, kahit tayo nasa laylayan. Nandiyan ang gobyerno sa atin. Handa tayong ipaglaban. Handa tayong protektahan kahit malalaking mga tao ang nandoon. Sabi ni Sasha and Digwid, 1967, puro DDS ang nagsasalita sa rally. Ano pa ba expect natin dyan, mga kababayan? Di ba? Ang kakamping, hindi binoto si Sara at BBM, pero nakasuporta sila sa mga ginagawa ni PBBM. Ganyan mag-isip ang mga matitinong Pilipino.
Tapos aagawan kayong mga kakamping ng mga DDS na sila daw po ang tunay na ano tawag nila sa sarili nila? Sila daw po ang tunay na mga ano ba 'yun? Sandali, i-type nyo nga diyan na ano ko eh. Sila daw ang tunay na oposisyon. Di po ba? Inaagawan kayo sa pagiging oposisyon. Ang oposisyon no, mga kababayan, hindi po paninira ang ginagawa niyan. Ang oposisyon no, mga boss G Pamo sir, mahal din po niyan ang bayan. No? Gusto din po niyan umunlad ang bayan. Ibang way lang yung gusto nila kaya nasasabi sila oposisyon. Pero kapag ka nakita nila na maganda ang ginagawa ng presidente, pag nakita nila na maayos ang ginagawa ng presidente, mga bossing, ay sila ay susuporta. Kagaya na lang po nitong mga kakamping. No? Hindi po kagaya ng mga pogosisyon. No, yung mga pogosisyon, yung mga nagpasok ng mga pogo dito sa diyan sa ating bansa. Puro paninira lang po ang ginagawa. Puro walang kakwenta-kwenta ang ginagawa nila, mga boss Chief Amo, sir. Totoo. Diba? Oh, kung makita nyo, pulburon video, yung mga pinagsasabi nila, at kung ano-ano pa. Sabi ni isang kapunta to the moon, oportunista sila. Opo. Mapagkuha sila, maano sila, kapag may oportunidad na makihalo sila doon sa mga rally, hahalo sila. Isa pang ang ginawa niya mga yan, no? Sa pangunguna ni Vic Rodriguez, yung sa New York. Di ba? Yung sa New York, nagse-celebrate po sila noong araw ng kalayaan sa New York. Ang ginawa nila, sinali nila yung kanilang mautog doon, iginit na nila yung mautog nila. Tapos pinapamukha sa mamamayang Pilipino na yung rally daw na huyo na yon o yung marcha daw na huyo na yon ay mautog. Diba? O anyway ho, mga boss Chief Amo, sir, no? In 30 minutes, lipat ho tayo doon sa Birahan PH, mga kababayan. At yung mga natitira nating mga topic, doon natin itatopic, no? Birahan PH, ayan po, mga boss Chief Amo, sir. At walang nakapin doon sa taas na Birahan PH. Pero lipat na po tayo doon sa Birahan PH, mga boss Chief Amo, sir. Yumaman kami sa Pogo, sabi ni Rodrigo Duterte. Lipat po tayo doon, mga bossing. Umpisa agad tayo in 30 minutes.